Maraming social media pages ang nagpapaalala na minsan ding naging bituin sa pinilakang tabing ng Pilipinas ang isang Cynthia Luster. Natatandaan niyo pa ba siya? Hindi pa gaanong advance ang technology noon kaya't wala pang gadgets na kagaya ng mga tinatamasa natin ngayon. Kaya naman ang libangan ng karamihan sa panahong iyon ay pagbabasa, pakikinig ng radyo, panonood ng telebisyon at pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino. Naging tanyag sa panahong ito ang mga palabas na may temang aksyon lalo na mula sa Asia. Dumagundong ang mga pangalan ni na Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li at Cynthia Luster sa mga pelikula na may halong martial arts at kung fu. Una siyang sumikat sa Hong Kong at kalaunan ay sumikat din sa Pilipinas ngunit sa pangalan ng Cynthia Luster. Tila siya ang naging female counterpart ni Jackie Chan sa larangan ng martial arts. Nagiging mas kapanapanabik at maaksyon ng mga pelikulang Pilipino sa tuwing gumagawa ng mga makatotohanang stunts ang mga artista. Ilang kilalang mga action stars sa Pilipinas ang gumagawa ng napakamapanganib na stunts upang mas lalong kagatin ng masa ang kanilang pelikula. Pero mas nagliliyab ang bawat tagpo sa tuwing papasok sa eksena si Cynthia Luster. Siyang nagbibigay ng kakaibang flavor sa mga action movies dahil sa husay nito sa martial arts kaya naman kinikilala siyang counterpart ng sikat na action star na si Jackie Chan. Iba pa din talagang naihahatid niya sa tuwing siya nang papasok sa bawat maaksyong tagpo sa pelikula. Tiyak sa panahong iyon kapag sila ang bibita sa pelikula, asahan mo na dudumugi ng tao lalo na kung ito ay papalabas sa mga sinihan. Ngunit hindi lamang madalas kalalakihan ang naging popular noon, may ilan ding kababaihang martial artist ang sumikat at pumalawot sa showbiz. Magbalik tanaw tayo sa isang dayuhang minsang naging popular sa ating bansa dahil sa kanyang pagkakaroon ng angking talento sa martial arts at pagiging maka-Filipino nito. Ating kilalanin at ating balikan ang dating sikat na artista at kilala bilang isang magaling na martial artist na si Yukari Oshima o mas nakilala sa pangalang Cynthia Luster. Maraming nagtatanong kung nasaan na kaya siya at kung ano ang nangyari sa kanyang buhay ngayon matapos niyang iwanan ang mundo ng showbiz. Noong panahon ng dekada 90, dahil hindi pa makabago ang teknolohiya at wala pang gadgets, ang isa sa pangunahing libangan ng mga tao at kabataan ay pakikinig ng radyo, nagbabasa ng dyaryo at panonood ng telebisyon. Dekada 90 din ay naging popular ang Action Team Asia na palabas kung saan sumikat sila Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li sa mga pelikula na may kasamang martial arts at kung fu. Dahil sa kanilang kasikatan ay madami ang kanilang naging tagahanga at ang iba ay naging inspirasyon sila upang subukan ng mundo ng showbiz industry. Si Cynthia Luster o Yukari Oshima sa totoong buhay ay isang aktres mula sa bansang Japan na ipinanganak noong Disyembre 31, 1963 sa Nishikuda sa Japan. Isa siyang Chinese-Japanese nationality dahil ang kanyang ama ay isang matagumpay na Japanese businessman at ang kanyang ina naman ay isang Chinese fashion designer sa bansang Japan. Noong kapanahunan ni Cynthia Luster dahil sa kanyang taglay na talento ay kinilala rin siya bilang isang Japanese brightness female martial artist. Nag-aral si Cynthia Luster sa kanilang bansa ng martial arts kung kaya naman tila sanay na sanay ito sa kanyang mga galawan sa pelikula. Bago pa maging kilala bilang brightest female artist si Oshima sa bansang Japan, ay nag-aral siya ng kanyang junior high school ng Gojo Ryu Seigokan Karate sa Enuji Doho. Si Cynthia Luster ay nakilala muna bilang isang artista at naging popular sa bansang Hong Kong kung saan marami itong nagawang pelikula gamit ang kanyang galing at talento sa martial arts bago ito sumikat sa ating bansa. Kinilala rin ito sa kanilang bansa bilang isa sa mahusay sa larangan ng karate. Isa nga sa mga pelikulang nagawa ni Oshima sa Hong Kong action cinema ay ang Babes and Bullets. Ginampanan rin niya ang karakter ni Farah Kat sa pelikula noon na Bioman kung saan ay hindi lang ito sa bansang Japan napanood kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sa mga hindi nakakaalam, bago pa rin makarating sa ating bansa, si Cynthia Luster ay gumanap na itong kontrabida sa sikat na palabas noon na Bioman, kung saan halos ang mga kabataan noon ay ito ang inaabangan at pinapanood. Nang maglaon ay napadpad si Cynthia Luster sa ating bansa at gumawa ng kabi-kabilang mga pelikula kung saan nakasama niya ang mga sikat na artista ng ating bansa. Nariyan si Bossing Vic Soto, Monsur del Rosario, Lito Lapid, Gestonia Larcon at marami pang iba. Ilang taon kasi ang lumipas ay humina na ang karera ni Cynthia Luster sa Hong Kong kung kaya naisipan itong magtungo sa Pilipinas upang magsimula ulit ito ng kanyang karera.
Noong dekada 90 ay agad naging matunog ang kanyang pangalan sa Pilipinas dahil sa angkin at natural nitong talento sa martial arts. Ilan sa mga pelikula na nagawa ni Cynthia Laster sa bansa natin ay Once Upon a Time in Manila, kung saan nakasama niya rito ang kilalang aktor at komedyante na si Vic Soto. Bukod kay Vic Soto, marami pang mga bigating action star ang nakasama ni Cynthia Laster noon sa kanyang mga pelikula at bawat kanyang pelikula ay tumatabo sa takilya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humupa ang kasikatan ni Cynthia Laster marahil sa mga nagusbungang makabagong teknolohiya na alam naman natin pati ang ating sariling pelikula ay nanamlay. Kaya naman sa mga panahong iyon, nagpasya siyang bumalik na lamang sa bansang Japan kung saan naroon ang kanyang pamilya. Retirado man siya sa paggawa ng pelikula, naging aktibo naman ito sa pag-promote ng kanilang turismo at isa pa sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay maipasa ang kanyang talento sa mga kabataang nais gumawa ng martial art movies. Sa Yukari-Oshima Action School kung saan dito na siya aktibo. Kasalukuyan din siyang co-founder at teaching staff ng Yukari-Oshima Action School kung saan siya nagtuturo ng training para sa mga kabataan na nais pasukin ang action movies. Nakakamangha na kahit na humina na ang kanyang karera sa showbiz industry ay nakakatuwa pa ring isipin na nais pa rin niyang ipasa ang kanyang kaalaman sa mga kabataan na nais pasukin ng martial arts. Hindi man na natin makikita sa malaking tela ang minsang nagpabilib sa atin, nakakatuwa namang isipin na ang talentong minsang nagpasikat sa kanya ay naipapasa niya sa mga kabataan na nais pasukin ang minsang naging mundo niya. Isa lamang si Cynthia Laster sa napakaraming mga sumikat na banyaga sa Pilipinas. Hindi man sila mga purong Pilipino, minahal nila ang Pilipinas ng higit pa sa kanilang sariling bansa. Mula sa pag-aaral ng ating sariling lengguwahe, pagkain ng ating mga pagkain, hanggang sa pakikisama sa mga Pilipino ay pinilit nilang alamin at sanayin ang kanilang sarili upang makasunod sila at hindi mapag-iwanan sa ating bansa. Naway mas dumami pa ang mga katulad ni Cynthia Laster na tunay na minahal ang mga Pilipino at nagsilbing inspirasyon para sa ibang banyaga na nais mangahas na makapasok sa mundo ng Philippine showbiz. Sa kasalukuyang panahon, nananatiling aktibo si Yukari-Oshima sa larangan ng pampublikong paglabas at pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga. Bagamat hindi na siya regular na lumalabas sa mainstream na pelikulang tulad ng kanyang kasikatan noong dekada 80 at 90, ang pinakabagong balita tungkol sa kanya ay ang kanyang pagdalo sa isang special na fan event sa London nitong Abril 2026. Isang indikasyon na patuloy pa rin siyang kinikilala at hinahangaan sa international martial art films community. Ang naturang event sa United Kingdom ay isang meet and greet na inorganisa para sa mga tagahanga ng classic martial arts cinema. Sa kabila ng kanyang matagal na pagkawala sa spotlight ng mainstream media, ang ganitong uri ng aktibidad ay nagpapakita na nanatili siyang mahalagang bahagi ng nostalgia at kasaysayan ng action film sa Asia. Ang kanyang paglalakbay mula Japan patungong London ay hindi lamang simpleng pagdalo. Ito rin isang simbolo ng kanyang patuloy na koneksyon sa global fanbase. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing trabaho ay hindi nakasentro sa pag-arte sa pelikula, kundi sa pagdalo sa fan convention at special appearances, pakikilahok sa mga tribute events para sa martial arts cinema, at pagpapanatili ng legacy bilang isa sa mga kilalang female action stars ng Hong Kong cinema. Hindi man siya aktibo sa paggawa ng bagong pelikula, nananatili siyang bahagi ng industriya sa pamamagitan ng kanyang presensya sa mga event na nagbibigay pugay sa klasikong pelikula. Sa ganitong paraan, masasabi na ang kanyang kasalukuyang papel ay mas nakatuon sa pagiging cultural figure at legacy icon kaysa sa pagiging aktibong artista. Sa aspeto ng kanyang personal na buhay, nananatili siyang pribado. Kilala siya na nakabase sa Japan kung saan mas tahimik ang kanyang pamumuhay kumpara sa kanyang mga taon ng kasikatan. Walang malawak na ulat tungkol sa kanyang pagiging bahagi ng negosyo o ibang industriya. Kung susuriin, ang kasalukuyang yugto ng kanyang buhay maaaring ilarawan bilang isang transisyon mula sa isang aktibong performer tungo sa pagiging respetadong veterano at simbolo ng isang panahon. Sa kabuuan, bagamat tahimik ang kanyang kasalukuyang karera kumpara noon, hindi ito nangangahulugan ng pagkawala. Sa halip, ito ay isang anyo ng patuloy na presensya sa mas makabuluhang paraan. Isang presensya na nakaugat sa respeto, alaala at patuloy na paghanga ng kanyang mga tagahanga sa buong mundo. Sa usapin tungkol sa huling pagbisita ni Yukari-Oshima sa Pilipinas ay nananatiling hindi ganap na malinaw sa kasalukuyang panahon. Pagdating ng huling bahagi ng dekada 90, unti-unti nang humina ang kanyang presensya sa Philippine cinema. Ito rin ang panahon kung kailan nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang karera, kung saan siya ay nagbalik sa ibang bahagi ng Asya, partikular sa Japan.